Dumako naman po tayo kay Baste Duterte, no? Siguro ano, ayan, eto, pagkatapos nito punta na ho tayo sa impeachment mga bossing. Oh, kay Baste Duterte, no? Siyempre tatay niya naman talaga. Gusto niyang mapauwi ang tatay niya, 'di ba? Oh, 80 years old. ayan. Baste Duterte, he doesn't deserve this. Why do this to someone who truly love his country? Baste, unang-una sa lahat ng nakita ko na ginawa ng iyong ama, hindi ako sang-ayon doon sa pagtindig niya sa China, no? Oh, pagtindig ho sa China, yun ang ginawa. Imbes na tindigan po ang ating bayan na Pilipinas, China naman po talaga ang tinindigan niyan. Pero ano ginawa sa kanya? Tiwala ka ha, sa komunista ha? O ayan, paghingi ng asylum base po kay Secretary ano ba to? Secretary Larry Gadon. Base po kay Secretary Larry Gadon, mga kababayan, humingi ng asylum o humihingi ng asylum si Duterte kay Xi Jinping at hindi pinagbigyan. Biruin mo yun, saklap nun. Sa sobrang haba po ng kanyang pagsisilbi kay Xi Jinping, no? Sa mga pagbibigay ng pabor ni Digong sa China. Biruin mo, pagdating ng ending, hindi ka tatanggapin, ayun, kulong ang lintik. Kulong ang lintik. Ano ho, mga kababayan? Pakinggan niyo po yung sinasabi ni Baste Duterte. Uy, Mindanao, sabi nung mga sabi naku, Mindanao, may beng-beng pa kala mo naman matapang. Pati sa comment section, meron pang beng-beng No? Mananakot ka dito? Taga Mindanao ako. Ito, si Max Alvarado, taga Mindanao din. Sabi, sasampalin si General Torre. Hanggang ngayon, hindi pa din nasasampal si General Torre. Pinananakot nyo. Taga Mindanao ako. Mindanao kami. Ano naman, pinagtatawanan lang yan dito sa comment section. Merong pang barelo. Baka gusto mong magaya kay kay Percy Lapid. Eto nga, taga Mindanao, sasampalin si General Torre. Hanggang ngayon, si Baste, wala pa din, hindi pa din nasasampal si Torre. Hanggang salita lang. Nung lumabas ng bansa, naglakas ng loob. Sumigaw na naman doon sa entablado. Nasa Netherlands Wala sa Pilipinas, malayo kay Torre. Yang si Diwata, kidnapper yan. Pag malayo, pag hindi ka harap, matapang. 'Di ba? Pero kapag ka malapit na, nasa harap-harap na, hindi makatingin ng diretso. Parang may stiff neck. Pakinggan ho natin si Baste Duterte. Eto naman si Ralis Carlenga. Baste Duterte na nga yung pinangalan ko, sasabihin mo pa Maxi. Ano yan? Max Alvarado. Hindi, binati pala si Maxi. Game. Pakinggan natin si Boss Max. Si Baste. Game. Honestly, mix ang emotions ko kasi tatay mo yan He's 80 years old. I think at that age, siguro Kapag ka sa batas, walang 80 years old. No? Pag sa batas, walang 80 years old. Kapag ka may nagreklamo sa iyo, kapag ka may nagkaso sa iyo, kailangan mong harapin yan. Lalo ito hindi lang naman isang piraso, hindi naman dalawang tao. Ito ilan po ang nagreklamo kay dating Pangulong Duterte? Marami po. At madaming testigo. At Baste, ang isa pa sa ikatatakot mo dyan, yung sinasabi ni Bato de la Rosa. Yung mga kapulisan daw, Baste, ay kinakausap na o kausap na ng ICC. Ano po? Baka yung mga kapulisan na binabanggit ni Bato de la Rosa, yung mga kapulisan na inutusan ng tatay mo at handang makipagtulungan
Di ba? Handang makipagtulungan sa ICC para lalong idiin ang tatay mo, si dating Pangulong Duterte. Hmm. Wala ho sa edad mga kababayan eh. Kung kailangan managot, papanagutan dapat po yan, mga boss. Eh wala. Ang inatupag nitong mga to, kundi po sumampa sa entablado, sumigaw ng kung ano-ano po. No? Imbis na po speedy trial, imbis na pabilisin yung kaso ng dating Pangulong Duterte, wala. Ang focus ho nung kanilang abogado ay ipa-disqualify yung dalawang judge. Anak ng tinapa, ano yun? Di ba? Patawa. Siguro at he's been a very popular former president ever since he came down. Yung wala namang nakakuha ng ganun. Very popular president. Naniniwala ako dyan sa iyo, Baste. No? Pero dito sa labas ng bansa, nung pagkakaupo pa lang ni dating Pangulong Duterte, isama mo na yung habang nakaupo siya, popular talaga siya dito. Pero sa pagpatay ng tao. Oo, ako ho dati mga kababayan, pinagtatanggol ko pa ang dating Pangulo eh. Dahil naniniwala ako, sabi ko, droga isa sa problema ng Pilipinas. Kailangan masugpo. Ano po? Naniniwala ako eh. No? May magsasabi sa akin, uy, yung presidente mo sa Pilipinas, ang daming pinatay. Sabihin ko, hindi, mga adik naman yung ganun. Napagtanto ko ho, mga kababayan, kahit po mga adik, no, may karapatan pa din pong mabuhay, lalo na kung gusto nilang magbagong buhay. Hindi po yung, adik, patayin mo agad yan. Hindi ganun. Hindi po ba? Dahil sa mundong ibabaw, mga boss chief amo sir, ang pinakamahalaga at pinakaimportanteng mayroon tayo na kayamanan natin ay ang ating buhay. Ating buhay po, mga bossing. Kung ikaw, willing kang magbagong buhay, no? Willing kang magpakulong. Kulong nyo na lang po ako. Pero merong mga kapulisan na mga nautusan na buyuhin mo na manlaban yan. At kapag kaya ng laban, meron kang matatanggap na reward. Sabi nga ni Bungo, 2 milyones ang matatanggap na reward kapag ka ng laban. Ano isipin mo nun? Di ba? Ay, birahin ko na lang to. No? Kesa ipasok ko sa oblo to, birahin ko na lang to. 2 million pa ang kikitain ko. Kesa kapag pinasok ko sa oblo to, 500,000 lang. Ang laki ng tubo, 1.5 million. Trust rating even sa buong mundo. So, sa buong mundo, Baste, ewan ko kung alam mo talaga. O baka ngayon ka lang, kakalabas mo lang ng labas ng bansa. No, kakalabas mo lang ng bansang Pilipinas. Pagdating sa labas ng bansa, no, ang sinasabi kay dating Pangulong Duterte, mamamatay tao na presidente. Baste. Sa Pilipinas, yan, may mga DDS. Pero sa labas ng bansa, kahit saan ka magpunta, Baste, ang tingin sa tatay mo, mamamatay taong presidente. yung hindi ko, I really think he doesn't deserve this. Why would you do this to a person that he clearly na pinakita niya sa mga tao on how you love your country? Mga kababayan, kung totoo yung sinasabi nitong anak ni Duterte na mahal ng dating Pangulo ang country o ang ating bayan, 1, 2, o 3 na masali, no, na mabiktima nung tukhang nila na hindi naman dapat masama, kagaya po ng 3 taong gulang, kagaya po ng 4 na taong gulang. 1 o 2 ganyan, kagaya po yan. Tapos sama mo na si Kian de los Santos. 3. Sandali lang, stop muna natin to. Ihinto muna natin ang Oplan tukhang. Bakit? May mga inosenteng nadadamay. Mahal ko ang ating bayan. Gusto kong maubos ang droga. Pero may mga inosenteng nadadamay. Ihinto muna natin to. Pag-aralan nating maigi nang walang inosente ang madadamay. Yun po, mas maniniwala ako. Meron 1, 2, no? Hinto.
Pero hindi ho eh. Ano sagot nila mga kababayan? Ang sagot nila, collateral damage. Oh, shit happens. Tuloy. Walang pakialam. Di ba? Walang pakialam ho, mga bossing. Paano mo sasabihin mahal ang bayan? Paano mo sasabihin mahal niya ang mga Pilipino? Di po ba? Tayo, gusto natin masugpo ang droga sa Pilipinas, pero hindi doon sa kung paano yung paraan na ginawa nila. Dahil ayaw natin, sa unang-una pa lang ho, mga kababayan, sinasabi ko, ayaw natin, no? Nang may mga inosenteng nadadamay po. Sabi ni John Gen C. Alapan, si Pulong Duterte at Man Scarpio nahulihan ng 6.4 na shabu noong nakaupo pa si Duterte. Ayon po ba yung magnetic lifter? Kumbaga, hindi pa po klaro. Pero umaangat po at matunog ang kanilang pangalan about do sa magnetic lifter na yon. Boss, sino tunay na bangag at tunay na baliw? This is, ayan, yung mga yan. Pero mo ba naman magbanta ka sa buhay ng presidente nang naka-live? Oh, tuloy. So, during his term, like I said, di naman sa perfecto, but he always emphasizes the love for country. And yet, you do this to him. Di ba? Hindi. Sabi ko nga sa iyo, doon pa lang eh. Huwag na nating idagdag kung paano niya, no? Kung paano niya, kumbaga, tinulugan, tinungangaan yung West Philippine Sea. Dahil, tingnan nyo ho, mga kababayan. Yung mga bayani natin, no? Yung mga kabayanihan po natin, mga bossing. Sakupin lang ang kaperaso ng teritoryo natin. Pumapalag na yan. Umaalma na ho yan, mga bossing. Kaya dating Pangulong Duterte, Romonda, doon sa Sandy Cay. Romonda, doon sa, napakaliit lang ho, mga kababayan. Tingin ko, tama naman po ang dating Pangulong Duterte na bato-bato lang naman po. Kasi sabi niya, ano ba yan? Bato-bato lang naman. Yung China, inikutan ng helicopter yon, mga bossing. Nasa loob ng teritoryo natin yun. Ibig sabihin lang po, no, pumasok sa teritoryo ng ating bayan. Ngayon, may nagsabi sa kanya, lumagpas o inikutan, nirondahan, pumasok sa teritoryo natin hanggang Sandy Cay, yung helicopter ng China. Okay lang yan, bato-bato lang naman yan. Oo, no, kung wala naman tayong mapapakinabangan. Pero mga bossing, ang usaping nasa loob ng ating teritoryo, ibig sabihin po, pinapasok nila tayo. Subukan natin gawin yan sa China. Na tayo ho ang pumasok doon sa teritoryo nila. Tingnan ko lang kung ano gawin nila. Di ba nga, wina-water cannon nila, nasa teritoryo pa natin ha, wina-water cannon nila at kung ano-ano ang ginagawa nila.